Ang ating Bombo News Analysis ay kaugnay sa pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Ihatid ni Bombo Kervin Gaman. Muling bumulusok ang halaga ng piso laban sa dolyar na umabot na naman sa panibagong all-time low, 59.17 pesos kada dolyar sa mga nakalipas na araw. Isa itong malinaw na paalala na ang ating ekonomiya ay patuloy na nasa alanganin at ang mga mamamayan, lalo na ang karaniwang Pilipino, ang unang tatamaan ng mga dagok nito. Habang sinisikap ng mga economic managers na tiyaking may ginagawa silang hakbang, marami pa rin ang nagtatanong, sapat ba ang mga hakbang na ito upang tuluyang mapigil ang paglugmok ng piso? Sa kabila ng mga pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang pagbaba ng piso ay maaaring dulot ng pangamba ng merkado sa mga isyong bumabalot sa mga malalaking proyekto ng pamahalaan. Ang epekto nito ay konkretong nararamdaman sa merkado, mula sa presyo ng langis hanggang sa halaga ng bigas sa palengke. Kapag humihina ang piso, otomatikong tumataas ang presyo ng mga inaangkat na produkto. Ang mga negosyante ay napipilitang magtaas ng presyo at sa huli, ang mga consumer ang dumaranas o nagdurusa. Habang tumataas ang halaga ng dolyar, lalong bumababa ang kakayahan ng karaniwang Pilipino na makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Hindi sapat ang mga paulit-ulit na pangako ng monitoring at intervention. Ang kailangan ngayon ay konkretong plano, mga reforma sa sektor ng produksyon, agrikultura at enerhiya upang mabawasan ang sobrang pag-asa ng bansa sa importasyon. Kung matututunan nating magpatatag sa loob, hindi na tayo madaling matinag ng panlabas na salik. Sa huli, ang tunay na sukatan ng lakas ng piso ay hindi lamang nasa numero ng palitan, kundi sa kakayahan ng gobyerno na tiyaking may matatag na ekonomiya at may dignidad na pamumuhay ang bawat Pilipino. Panahon na para patatagin ang piso, hindi lamang ang merkado, kundi mismong kabuhayan ng sambayanan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, basta radyo. Bombo!